Muli, pinasasalamatan pa po namin sa umagang ito ating Ama, itaan ang bawat pamilya o Diyos o ang mga anak ay nagtatipon sa lugar ito ating Ama upang ikaw ay aming papurihan, pasalamatan at sambahin o Diyos sa Espiritu at katotohanan namin. Pakasaliksinin niyo nga po o Diyos ang puso ng bawat isa aming Ama. Hallelujah, ano man pong karamihan ang nakikita po sa amin. Hallelujah, patawarin niyo nga po kami o Diyos sa aming mga nagawang kasalanan aming Ama at sa gagawin po namin aming Ama. After baptism na ito aming Ama, alalahanin po o Diyos ang aming mga kapatid, aming namin ginagawa ito aming Ama, ay maisa pumuhay po namin ang diwa o Diyos ng water baptism na ito. Salamat po Ama, aming pong inaangkin o Diyos na kami pinagtagumpay niyo na sa araw na ito o Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi na Amen. Hindi na kailanman hindi ka nagkulang at kailanman pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatagnan. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay madilim, Jesus. Kahit may sumulang man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Kung bakit po natin ginagawa yung pagpapabautismo ay dahil po sa inuutos po ng Panginoon. Mayroon ng binabanggit po, ay hindi po in Mark 16, kung di po ako nagkakamali. Ganito ba? Na isa po sa dapat po natin gawin ay yung tayo po yung sumampalataya at tayo po ay magpabautismo. Ganito ba? Dahil ang sino bang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Sumunod po doon, binanggit po yung lalapit na tanda sa lahat po ng mga sumasampalataya. So, yun po yung unang bagay. Dahil iniutos po ng Panginoon na tayo po'y magpabautismo, kaya po natin ginagawa po ito. Kasi kung di naman po iniutos po ng Panginoon, para saan po po itong kalukuhan, di po. Nagagawin po natin ang isang bagay, hindi naman po iniutos ng Panginoon, or kung wala naman po palang katuturan o kabuluhan, hindi naman po nakaugnay salita po ng Diyos, huwag na po natin gawin. Kasi kahit gaano po yung gawin po natin, kahit gaano kagarbo po yan, ka-special po yan, kung hindi naman mo yan, iniutos ng Panginoon na dapat po natin gawin, ay huwag na po natin gawin, sayang lang kung gano'n po yung mangyayari. Siyempre po, isa sa
mga bagay na isa sa mga bagay na dapat po natin tandaan ay yung nagpapabautismo, una higit sa lahat, dahil nais po natin ipahayag publicly na tayo po ay tunay o buong puso na sumasampalataya sa ating Panginoong Kristo. Na tayo ho ay isang makasalanan na pinahabagan lamang po ng Diyos na sa kanyang biyaya, tayo po ay naligtas. Dahil po sa biyaya, magandang loob po ng Diyos sa pamagitan ng ating pananalig kay Kristo. At paano po natin nagawang sumampalataya? Dahil gaya ho ng ipinapangaral o sinasabi po ng Mark 1 verse 4 na si Juan Bautista po ay nandun po sa Jordan River. Siya po ay nangangaral. Sinisigaw ho niya yung kanyang dapat sabihin kasi wala pa naman ho mikropono po nung time na yun. So siya po ay nangangaral at sinasabi ho niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawari ng Diyos. So ang bautismo po sa tubig, ito po ay mabiga sa ikapagsisisi ng ating mga kasalanan. O yung meron pa hong isang bautismo, ito po yung bautismo sa Espiritu Santo. Ibig sabihin, yung pagtanggap po natin ng Espiritu Santo sa ating pong buhay. Ano man po yung naging karanasan po natin, whether na ano man po yung manifestation po sa atin kapag pinanggap po natin yung Holy Spirit, ay wag po natin kumbaga sa atin parang, nangyari sa Bible, meron silang narinig na parang malakas na ubong ng hangin, naramdaman nila, di ba, napuno yung bahay. Doon po sa Gawa chapter 2, di po ba? Nung sila po'y nasa upper room, meron silang nakita parang bilang apoy na bumaba sa kanila. Paano kung hindi ho nangyari po yun? Nangangulugan ho ba na hindi ho natin natanggap o hindi ho tayo binigyan ng Espiritu Santo ng ating pong Diyos? Hindi ho, pamawakan po natin yung sinasabi ng salita po ng Diyos. Ito ba na pag tinanggap natin o bumaba po sa atin kanyang Espiritu, tayo po itatanggap ng kapangyarihan. Yung mga lumalapit na tanda sa mga sumasampalataya. Amen po ba? Na tayo po'y pinananahanan ng kanyang Espiritu, tayo po'y templo ng Diyos at pinananahanan ng Espiritu Santo. According po sa pinangako po ng Diyos, na nakasulat na ho sa Biblia. Ang bahagi na lang po natin ay by faith po, paniwalaan po natin, tanggapin po natin ang sinasabi sa kasulatan. Para yun po yung, kumbaga, ina-acknowledge na lang po natin. At ito pong pagpapadautismo po natin, hindi po ito mga bagay na mangyayari pa lang. Ito po ay ayon na sa tinapos na gawa po ng Diyos. Kaya nga po siya isang biyaya na lang, di po ba? By faith po, kasi hindi po tayo karapat-dapat, pero ito po ay ginawa na. Amen? Pinagkaloob po ng Diyos, pinapangyari ho ng Diyos sa buhay ho natin. Kung baga sa ina-acknowledge po natin, na lang po natin. Ibig sabihin, ito po'y paraan na lang po natin ng kapahayagan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Huwag ng pasalamat, magpapuri, pagbibigay parangal, pagwalhati. Kasi hindi naman ho tayo yung gumawa. Amen. Hindi ho tayo sa ating mga ginawa. Kaya ho natin gagawin itong bagay na ito. Kundi ho dahil sa ginawa na, ito pinapangyari na ng ating hong Panginoong Kristo. So, ating hong tinatanggap na tayo ho ay isang makasalanan. Tama po ba? Magsisi sa ating mga kasalanan. At siyempre po, nandun ho dahil sa ating pananalig kay Kristo, yun ang pinaka dapat sa lahat. Yung magkaroon ho tayo ng tunay na pananampalataya, buong pusong pananampalataya sa Panginoong Jesus. At siyempre po, ito ho'y pinapakita ho natin publicly o ito po ay ating hong pinatutunayan sa ating pong buhay. Di ho natin dinahihiya ang Panginoon na tayo po'y mga Kristiyano, na tayo po'y sumasampalataya po sa Kanya. Amen po ba? Kasi kung dinahihiya po natin ang Panginoong Jesus, huwag na ho tayo magpabautismo kasi wala rin hong kwenta. Okay po ba? At kung hindi ho natin inaamin na tayo po'y makasalanan na pinahabagan lang ng Diyos, pinatawad lang,
Baka ho meron ho dito walang kasalanan, di na ho kayo kailangan ng pabautismo. Pero po, baka ho kasi may nahalok na sa tingin ho niya, siya po ay walang kasalanan o hindi ho siya nagkasala, hindi ho siya nagkakamali, hindi ho ba masyadong mataas ang tingin sa sarili, masyadong banal, masyadong matuwid, eh hindi ho kayo karapat-dapat po dito dahil ito po ay intended ho sa mga taong umaamin publicly na sila po ay makasalanan, pinahabagan ng Diyos, pinatawad ng Diyos dahil po sa ating pananalig po sa Kristo. Isang bagay pa ho, ang pagpapabautismo po natin sa tubig, ito rin po ay kapahayagan natin o ito ho ay pagtanggap po natin o pagkakaroon ho natin bahagi sa katawan ho ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po yung tinatawag ho nating church. So willing ho ba tayo na kumbaga sabi para tayong gumagawa ng tipan o covenant po na tayo ho'y na magiging kabahagi po, halimbawa po sa church po natin, KLBCI. Na tayo po'y maituring o mapabilang na kapamilya po ng Panginoon through sa ministry po ng JLLBCI. Di naman ho natin habol po dito ay nagpaparami ho tayo ng miyembro. Ang habol po natin dito ay maunawaan po ng bawat isa para saan ho ba itong ginagawa po natin dahil kung hindi ho natin naunawaan ano po ba yung importansya niya para saan po ba yan eh wala rin ho kwenta sabi ko nga po sa inyo kahit gaano pa yung gagawin po natin seremonya sa oras po ito hindi rin ho magiging makapuluhan hindi ho natin ito naunawaan. So magbibigay po ako ng ilang mga talata po para po makita po natin yung koneksyon ng ating hong ginagawa or ano ba yung dapat po natin gawin. Kanina po sa Mark 1 po, yung binanggit ko po na si Juan Bautista po ay sinasabi ho niya sa kanyang pangangaral po ay pagsisihan ninyo talikdan na inyong mga kasalanan at pabautismo kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Dito po sa Gawa 8, simula po verse 36. Atak na ako nini. Luto-luto po papasahin, tapos po isang paliwanagan na lang po. Ano? 8, simula po 8:36 po ng Gawa. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko, ako ba'y hindi ba maaaring bautismuhan? Yan po yung tanong ng eunuko kay Felipe. Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Jesucristo ang anak ng Ngayon po yung pinakamahalaga. Kaya nga po yung tanong po ni Felipe doon sa eunuch, kung siya po'y sumasampalataya, natural, kanino pa po ba dahil sa ating Panginoon sa Kristo? Kasi ganito lang masimple po yan, kung hindi ka naman sumasampalataya sa Panginoon Jesus, huwag ka naman pagbautismo. Huwag ka naman magpabinyag. Kasi yun po yung pinakakailangan eh. Ikaw ay tunay na sumasampalataya. Hindi ka magpapabautismo dahil para magkaroon ka ng pananampalataya. Kaya ka nagpapabautismo dahil ikaw ay sumasampalatayang tunay o ng buong puso sa ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ba yun? Kasi kung hindi po kayo believer and follower ni Jesus Christ, hindi po kayo pwedeng magpabautismo. Kailangan ho kasi yung buong pusong pananalig o pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Dito sa Romans chapter 6, simula ang verse 3, di ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan, sa mga tuwid tayo namatay, nalibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Ano mas lumalim po yata, ano? Ayaw daw ho na nabautismuhan. Sa ating Panginoon sa Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan. Siya po ay namatay, siya po ay nalibing, siya po ay muling nabuhay. Yung kapangyarihan o yung ginawa po nyo ng ating Panginoon sa Kristo ay kaganapan na rin po
Kaya na po sinasabi ko po sa inyo, yung gagawin po natin ay hindi po isang bagay na mangyayari pa lang or hihingin pa lang, kundi ho, ito po ay pinapos na ho ng Panginoong Jesucristo. Ang bahagi po natin, maniwala ka. Tanggapin mo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus at paniwalaan ko, yung ginawa ng Panginoong Jesus ay nagkaroon na ho ng bisa o kapangyarihan sa ating buhay bilang tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Ibig sabihin, yung naging kamatayan ni Jesus, yung pagkalibing po niya, yung muling pagkabuhay po niya, ay by faith ho, ay naging kaganapan din ho yun sa ating buhay. Kaya ho tayo, dapat nangamatay na ho sa sarili po natin. Paano po tayo namatay? Namatay ho sa tayo ho sa pagiging makasalanan ho natin. Natural, yung lumang pagkatao na binago na ng Diyos, o yung lumang pagkatao po na kailangan po, kung namatay po ito'y kailangan ilubing na at huwag na mong hukayin at balik-balikan. Okay po ba? Bagamat nobody is perfect, sabi nga po nila, ang perfecto lang po ay ang ating born again spirit. Ang perfecto lang po ay yung Espiritu Santo na ibinigay ho ng Diyos po sa lahat po ng mga nananalig o sumasampalataya sa Kanya. Amen po ba? Sabi rin ho sa Matthew 28:19, di po ba binanggit po niya, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko lahat ng bansa. Ilibautismohan ninyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sa verse 20, at sila'y turuan ninyo ng lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, yung bahagi po ng tema po natin, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So maliwanag po, ipinag-uutos ng Diyos, kaya po natin ginagawa, ngayon po, ngayong araw po nito. Nabasahin ko po yung ilang mga bagay po dito. Sabi po dito, mga kapatid, kay Kristo ang ating pagtitipon ngayon ay isang napakahalagang pagtitipon sapagkat ito ay isang pagsunod sa utos ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung sinasabi sa Matthew 28:20. Sa pamagitan ng bautismo, ating pinapahayag sa madla o publicly ang ating buong pusong pananampalataya kay Kristo. Lahat po ba ay sumasampalataya na sa Panginoong Jesus? Sumigaw po ng amen yung mga sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Amen. Palaparan po natin ang Diyos. Sa gayon tayo man, nang dahil sa nagandang loob ng Diyos o sa biyaya ng Diyos, ay nagiging bahagi ng katawan ng ating Panginoon, ang iglesia o ang church na tinatawag po natin. Ang tao ay hindi naliligtas dahil sa bautismo. Ang pinapakita nito ay isa na tayong ligtas na mananampalataya ni Jesus. Maliwanag po ba yun? Hindi po yung magyayari pa lang. Kasi kung ikaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Jesus, nanalig ka, tinanggap mo siya bilang Panginoon, tagapagligtas, dumarating po ang biyaya ng kaligtasan po sa atin, hindi dahil sa mga ginawa natin. Dahil kung didepende po tayo sa mga ginawa po natin, wala hong maliligtas po sa atin. Kasi ang tanong, sino ho ba dito hindi nagkasala? Sino ho dito hindi nagkamali o hindi na ho nagkakamali? Kasi kung dyan ho na tayo, yan ang pagbabasihan po natin. Hanggang mamatay po tayo, walang katiyakan yung kaligtasan. Bakit? Anytime po, or any moment po, pwedeng magkasala sa isip, sa salita, o sa gawa. Kaya sabi ho sa 1 John 1:8, kung tayo daw po ay nagsasabing wala po tayong kasalanan, ay ginagaya natin ang ating sarili, wala sa atin ang katotohanan. In verse 10, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ay ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala po sa atin ang kanyang salita. Kaya po pag sa gawa po natin, ay maglumblum pa po tayo hanggang sabi nga, maghingalo po tayo dyan sa tubig na yan, wala rin hong saysay kung tayo ho ay hindi nananalig ng buong puso sa ating Panginoong Jesucristo. Tuloy ho tayo. Hindi rin ito hinuhugasan ng ating mga kasalanan. Pinapahayag nito ay ang katotohanan na tayo nahugasan na sa ating mga kasalanan. Ang bautismo ay isang pangako ng pagtatapat kay Kristo na ating Panginoon. Kumbaga,
Di ba tayo ho'y nagsisi sa ating mga kasalanan, paano ho tayo napatawad? Sa parinuang sagot, dahil sa pananalig mo sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil, Lord, patawarin mo po ako, nagsisisi ako, naglulumo, nagmamakaawa po ako. Hindi ho yun. Hindi ho nakukuha po doon ang kapatawaran ng kasalanan. Ang pagpapatawad po ng Diyos ay nakalaan para po sa lahat. Ang tanong na lang, sino ho ang tumatanggap? Nandun na lang ho yung kaibahan. Yung kapatawaran ay nakalaan. Amen po ba? Lahat po ng tao ay handa pong patawarin o handa pong igawad ng Diyos ang kanyang pagpapatawad. Kaya nga po, tinubos na po niya. Inako na po niya. Binayaran na po niya ang lahat ng kasalanan ng tao hanggang sa pinakahuling kasalanan magagawa po ng tao. Binayaran na po ng Panginoong Jesus. Kaya yung kapatawaran ay nakalaan para sa lahat. Ang tanong na lang, sino ang sumasampalataya, sinong naniniwala, sinong tumatanggap na siya'y pinatawad na ng Diyos. Kahit magumpisal ka na magumpisal, maglumuhod ka, magmakaawa ka, nung saysay punot kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Paniwalaan mo yung pinapasalawa ng Panginoong Jesus para yung bisa o buhay o kapangyarihan ng kanyang mga ginawa ay mangyari pong tunay sa ating buhay. Kaya kung hindi ka sumasampalataya sa Panginoong Jesus, paano ka malilinis? Paano ka mahuhugasan sa ating mga kasalanan? Nugulit ko po, binibigyan din ko, hindi ho dahil sa ginawa natin, nagpinitensya tayo, nagmakaawa po tayo, kaya tayo pinatawad. Kundi dahil sa ating pananalig kay Jesucristo, bakit tayo nananalig sa Panginoong Jesucristo? Kasi ho, siya po yung tagapagligtas po natin. Kung wala pong Jesus na nagbayad po sa ating mga kasalanan, walang umako sa ating mga kasalanan, paano ho kaya? Kung walang bubo o walang dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo, ayon po sa 9:22 ng Hebreo, ay wala daw pong kapatawaran o hindi, bawat pong tao. Wala pong kapatawaran ang kasalanan po natin. Kaya po tayo pinatawad ng Diyos dahil nanalig po tayo ng tunay sa ating Panginoon sa Kristo. Maliwanag po ba o malinaw? Okay po, huwag po kayo magtatangkang mag-isip, kaya ako pinatawad ng Diyos kasi mabuti ako, kasi ako yung banal, kasi mabait ako, kasi matulungin ako. Ako po, kahit anong gawin po natin, tandaan po ninyo, kabayaran ng kasalanan ng kamatayan. At yung kasalanan po na yan, nalikas po ang yung kalikasan po ng tao, yung pagiging makasalanan, hindi po yan nawawala sa buhay po natin. Kaya lang po tayo naligtas ay sa biyaya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Kaloob po yan ng Diyos, regalo ng Diyos, hindi po mula sa atin, hindi rin po yan dahil sa ating po mga gawa. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, si Jesus po ang ating maging tagapagligtas. Ngayon, kung didepende po tayo sa sarili natin, sa sariling gawa po natin, hanggang mamatay po tayo, wala po tayong kaligtasan. Ayun po, maliwanag po itong pinagbubulayan po natin. So sabi po dito, ang bautismo ay isang pangako ng pagkatapat kay Kristo na ating Panginoon. Nagagawa po ba natin makipagtipan ang mga gawa ng pangako na tayo po'y magiging tapat sa Panginoong Jesucristo? Wala na hong sumagot, wala ho tayong tumuloy. Baka po kasi isipin ito, paano pa siya? Magtulong mo, magkamali ako. Bakit sino ba perfecto na ho sa atin? Kaya nga po nililinaw ko, ang Espiritu ho na tinanggap po natin, yung born again Spirit, kaya po tayo naging perfecto, walang kakulangan, kompleto sa harapan ng Diyos. Hindi ho dahil sa iyo, hindi ho dahil sa atin. Maliwanag po ba yun? Yung pagiging tapat naman ho, wala naman ho siguro 100% na nagagawa po niya. Kung minsan, may saglay. Ito ay isang pagsasalarawan ng ating kamatayan sa kasalanan. Namatay na ho ba tayo sa ating kasalanan? Ano kayo namatay sa inyong mga kasalanan? Dahil sa pananalig ho natin kay Jesucristo. So, bakit pa ulit-ulit pananalig, pananampalataya kay Jesucristo?
Kasi nga po, yun ho yung realidad. Kung di ho tayo nanalig sa ating Panginoon Jesus, wala na hong saysay lahat ang ating hong ginagawa. Papunta ho lahat sa kawalan lang. Kaya ho kailangan ho natin si Jesus, siya ang daan, ang katotohanan buhay. Amen po ba? Hindi ho si pastor, hindi yung katabi ninyo, hindi magulang ninyo, hindi yung kayamanan ninyo, hindi ang relihiyon nyo, hindi ang karunungan ninyo, hindi ang ano pa mang bagay sa mundo nito, kundi si Jesus. Ang tanging kailangan ho natin sa buhay upang kung ano ho yung sinasabi ng Biblia, pinangako ng Diyos, amen, at yung mga mangyayari sa mga sumasampalataya ay may katiyakan ho tayo, amen, na ating hong. Yung iba ho, tinanggap na po natin, yung iba matatanggap pa lang po natin. Pero ang kaibahan lang, pag tayo ho ay na kay Kristo, may katiyakan po ang lahat. Isang pagsalaraw ng ating kamatay sa kasalanan, at muling pagkabuhay sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun nga po yung sa Romans 6:3-7 na binasa ko po kanina. So mga tuwid, ito ay pag-iipag-ipan tungkol sa lubusang pagtalikod sa kasalanan at pagpapahayag ng pamumuhay ayon sa banal na kalooban ng Diyos. So yun po sinasabi po kanina na tayo po ay namatay daw, tayo nalibing, tayo po ay muling nabuhay. Yung ating kamatayan sa pagiging makasalanan, naturally, kailangan ilibing na po yung lumang pagkatao. At yung muling pagkabuhay ng Panginoon Jesus, yun naman po ang kumakatawag sa bagong buhay na tinanggap po natin buhay sa Diyos. Sa Corinthians 5:17, ang sino na nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang, wala na yung dating pagkatao at naging bago na. Ay John 3:3, kung maliban ng tao may panganak na muli, or unless a man be born again, he cannot see or he cannot enter the kingdom of God. At binabanggit po na ipinanganak sa laman ay laman, ang ipinanganak sa Espiritu. Tandaan ninyo, huwag kayo magtaka sa sinabi ko, sabi ng Panginoon Jesus, ang lahat ay kailangan mag-born again o ipanganak na muli. Yung bagong, yung muling pagkabuhay, tumagang po tayo ng bagong buhay, buhat po sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga ho yung dati po nating buhay ay bago na ho ngayon. Pero kailangan may ebidensya bilang po sinasabi ng salita po ng Diyos. Kung tayo po ay nagkulang, bawi po tayo. Amen po ba? Huwag po tayong magpuruan, magsumbatan, maglaglagan, di ho ba, marites. Kumbaga ho sa ano'y magpalakasan po tayo, magpalalahanan tayo, magtulungan, magmamalasakitan ho tayo sa isa't isa. Kaya tayo po ay isang pamilya kay Kristo Jesus. Amen po ba? Kung baga ho sa amin, magkakaukay na yung bitunga po natin. Amen po ba doon, mga kapatid? I hope po na nadaragdagan yung kaunawaan po natin sa ating pong. So mamaya po, magpipray po tayo. Amen? Asahul na po. Amen po ba? Mamaya, doon po kasi, more on baptism na ho. Kung laging tapat, O Diyos, di nagbabago, salamat sa iyong mga salita, nangahiyan, sa kapaliwanagan, Panginoon, na aming pong tinanggap, O Diyos, mayamang kapahayagan, kung ano po itong ginagawa po natin, Panginoon, hindi man, O Diyos, 100% nasabi, yung lahat ng bagay na kailangan marinig, ngunit ang pinakamahalaga, Panginoon, ay may tunay kaming pananalig sa iyo, ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa sandali po ito, ay naniniwala po kami na matindi po ang gagawin mo sa amin sa napakahalagang pangyayari po ito sa aming buhay, ang pagpapabautis mo sa tubig, Panginoon. At salamat na ang Espiritu mo, O Diyos, ang Espiritu Santo ay pinagkaloob mo na po sa amin, sa aming pagpagitan ng aming pananalig kay Jesucristo, na kami sumampalataya sa Panginoon Jesus, tinanggap namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Hallelujah. Panginoong Jesucristo, ipinapahayag ko po na ako isang tunay, buong pusong sumasampalataya sa iyo, na ikaw ang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Inaamin ko rin po na ako'y isang makasalanan na iyong pinatawad dahil sa aking pananalig kay Jesucristo. Ito po
po ay isang biyaya na bagamat ako'y makasalanan, ako'y iyong pinatawad, nilinis mo, tinubos mo, binayaran ang lahat ng aking mga kasalanan. Salamat po, ako'y pinatawad mo na sa lahat po ng kasalanan, sa lahat ng aking karumihan. Sa dalipong ito, ako po'y tatanggap ng biyaya o ng regalong kaloob mo sa pamagitan ng pagpapabautismo na kung paano ang iyong kamatayan, paglilibing, muling pagkabuhay, ito po'y aking tinginakin. Ako'y namatay na sa aking mga kasalanan o sa pagiging makasalanan. Ako'y nalibing at tumanggap ng bagong buhay kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Salamat din po sa pamagitan ng bautismo ito ay nagiging ganap ang aking pagiging kabahagi o kapamilya kay Kristo Jesus sa pamagitan ng iyong iglesia. Salamat po sa katiyakan ng aking kaligtasan, katiyakan na ako'y pinatawad mo na, niligtas mo, pinagpala, pinabura, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu na aking tinanggap na iyong kaloob po sa akin dahil kay Kristo na aking Panginoon. Mangyari, O Diyos, na masunod ang iyong panukala, ang iyong kalooban sa aking buhay. Lord, gawin mo po sa oras na ito, sa oras ng aking pagpapabautismo, kumilos ka, maghari ka, at lagi mo po akong samahan sa aking paglilingkod o sa aking pagsunod sa iyo habang ako'y nabubuhay. Purihin ka aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy po akong mananalangin. Minamahal po naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa napakagandang panalangin na ginawa po ng bawat isa, Panginoon. At Lord God, alam po namin ng lahat ng ito, O Diyos, ay nagkakaroon lamang po ng kapuluhan, nagkakaroon ng katuturan, Panginoon. Dahil sa iyo, aming Panginoong Jesucristo, salamat sa iyo mga tinapos na gawa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga binigay mo na, pinapangyari mo na, Panginoon. At ang parangal, pasalamat, papuri, pagwalhati ay sa iyo lamang po namin ino-offer ang lahat ng ito, O Diyos. Mangyari pong lagi ang iyong kalooban sa aming kani-kanyang buhay. Paglurin mo po kami ng iyong pag-ibig at ng iyong kapangyarihan bilang isang pamilya kay Kristo Jesus. Hallelujah. At kami magsasama-sama sa habang panahon. Hallelujah. Sa iyong iglesia. Hallelujah. Sa church na aming pong kinabibilangan. Lord, salamat sa iyong proteksyon, Panginoon, sa gagawin po namin water baptism po ito, Panginoon. Ano man po yung manifestation, be it done according to your will. Holy Spirit, continue po na mangyari po ang kalooban mo, ano man yung manifestation sa buhay ng iyong mga anak. Ito'y tatanggapin po namin ng may pasalamat, ng may kagalakan at papuri sa iyong banal at dakilang pangalan. Pagbabayan mo po ako bilang representative mo, Panginoon, sa gagawin po namin ito at maging sa iyong mga lingkod na mag-a-assist. Lord God, salamat po sa iyong kapangyarihan din po na lumalapit po sa amin. Mangyari po ang iyong kalooban, ang kalwalhatian, karangalan sa iyo lamang po namin binibigay sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Pinakamalakas na palakpak po na may bibigay po natin sa ating Diyos. Hallelujah! Sige po, upo lang po muna kayo.